Isang pinagpalang araw po para sa ating lahat na ngayon po ay sumusubaybay sa ating ika-47 na yugto ng ating Select Prayer and Fasting for the Nation. Tayo po ngayon ay may tema na the steps that I will be willing to undertake and undergo in order to live a deep life-changing imprint of who Jesus is on someone else's life. Sige po, bago tayo magsimula, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa bagong oportunidad, provision na binigay mo sa likod, Lord God, na muli ay makapagbahagi ng iyong mga salita, makapagbahagi ng mga testimony, Lord God, na pinararanas mo sa akin, Lord God. Naman, Lord, ang aking mga sasabihin, ang aking mga sasamitin, Lord, ay tayo ko lang siyang maitaas, maparangalan, higit sa aking sarili, Panginoon. Dalahin ko din, Ama, ang mga makapakinig sa mga oras ito, Lord God. Ikit mo sila, Panginoon, ng banal na Espiritu, Lord God. Bigyan sila ng linaw ng isip, Panginoon, talas ng tenga, Lord God. Ang sa gayon, Panginoon, ang lahat ng kanilang matatanggap mula sa iyo, Lord God, ay dumiretso, Panginoon, mula sa kibuturan ng kanilang mga puso, Lord God. Gabayan niyo po ako, Lord God, sa aking pagsasalita, Lord God. Nawa, Panginoon, itago niyo ako sa inyong likuran, Panginoon, at i-guide niyo ako, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu sa lahat ng aking sasabihin ay ma-bless, Panginoon, ang mga makapakinig ito. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Isang pinagpalang araw po sa mga sumusubaybay sa ating prayer and fasting for the nation, sa mga panig ng lugar, sa mga panig ng bansa, sa mga kapatiran natin. Isang pinagpalang araw po. Ngayon po, may tema po tayo, no? Ulitin ko po, the steps that I will be willing to undertake and undergo in order to live a deep life-changing imprint of who Jesus is on someone else's life. So, ito po, dito po, mula sa tema natin, syempre tayo po, may mga instances po tayo bilang isang Kristiyano, lalo na pag lumalakad tayo sa kalooban ng Panginoon. Syempre, nag-ano rin tayo, nag-a-assess din tayo sa ating mga buhay. Kung ano pa yung mga dapat natin gawin para sa Panginoon, kung ano pa yung mga plano natin para sa Panginoon, hindi lang sa sarili natin. So, ano ba yung mga hakbang na kailangan natin gawin para sumunod sa Panginoon? Or, paano ba natin mapapalalim yung buhay natin sa pamamagitan ng pagbabago kasama ang Panginoong Jesucristo? So, dito po, bilang isang Kristiyano po, dapat tayo ay nakikitaan at tanging si Jesus ang nakikita sa ating buhay. Sa paano pong paraan? Sa pagsasalita, sa pag-iisip, sa pagkilo, sa mga gawa, doon po dapat nakikita yun. Hindi lang basta po natin sinasabi, hindi lang basta natin sinishare sa ibang tao. Pagkus nakikitaan din po dapat tayo. Sabi nga po, diba, sabi sa Matthew 16:24, basahin ko po, doon sa ESV version. Then Jesus told his disciples, "If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." So tayo po etong Bible verse mo mula sa Matthew, magandang step din po ito bilang isang Kristiyano natin na di ba sinabi niya sa mga disciple niya na if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Sa katunayan po, di ba, tayong mga Kristiyano, may mga nakapagsabi na simula na punta ka sa church na yan, simula na sinasamboy mo yung Diyos na yan, nagkapatong-patong na yung problema mo, parang mas nadagdagan pa, parang hindi nawawala. So dito, binibigyan tayo ng opportunity ng Panginoon na sumunod sa Kanya, na hindi lang naman magbe-benefits ang Lord dito, kundi tayo bilang isang Kristiyano kung paano tayo lalago. Sabi nga, di ba, ng Lord, take up His cross and follow me. So, di ba, tandaan niyo po nung pinako po si Jesus sa cross ng Kalbaryo, hindi ganun kadali yung naranasan niya. Hindi ganun kasarap yung naranasan niya. Bagkus sobrang hirap yung sakit, kung ano po kasi yung nararamdaman natin sa physical body natin. Ganun din po yung naranasan ng Panginoong Yesus sa cross ng Kalbaryo. Nahirapan siya, umiyak siya, nalungkot siya, sumaya siya, nasaktan siya. So tayo po, hindi naman po totally sinasabi dito na yung pinaka-cross yung pasanin. Ibig sabihin yung cross, yung pagsunod sa Panginoon.
Sobrang hirap sumunod sa Panginoon. Pero ang masarap dito, once na sumunod ka sa Panginoon, may nababago sa buhay. Kung yung dating pagkatao mo, sugarol ka, kung dating pagkatao, magnanakaw ka, mamamatay tao ka, rapist ka, o kahit anuman, may bisyo ka man, once na kumilala ka sa Panginoon at sumunod ka sa Kanya, hindi pwedeng walang mababago sa iyo. Kasi dahil ang tunay na nagbago at tunay na Kristiyano is may pagbabagong nangyayari. Hindi man biglaan, hindi man parang one click, ayun na, nagbago ka na. Pero dumadaan ito sa matinding proseso. So ano po ang gusto kong i-share ko po sa inyo dito sa mga step na ginagawa ko na makakapagbigay ng mas malalim pang relasyon sa Panginoon at mai-share din sa ibang tao. So dito, tayo bilang isang Kristiyano, personally, ini-encourage ko ang bawat isa na pasinin natin ang cross ng Panginoon. Sumunod tayo, although nasa katawan tayo, may pagkakasala pa rin tayo nangyayari, pero dapat hindi na paulit-ulit itong nangyayari. Dahil matatawag ba tayong isang tagasunod ni Kristo kung kumbaga parang parang pansamantala na improvement bilang isang Kristiyano. Kumbaga parang nagbago ako, tapos pag yan naman, hinubo ka na naman ng Lord, may dumating naman mga problema sa'yo, babalik ka na naman uli sa dating buhay. So hindi po dapat ganun. Dapat glory to glory is may nababago sa buhay natin. Kasi nga 'di ba, ano yung ma-share natin sa ibang tao kung tayo mismo sa sarili natin hindi natin mapanindigan yung mga sinasabi natin, yung mga ginagawa natin, hindi natin mapanindigan dahil nga kulang tayo sa malalim na relasyon sa Panginoon. Kasi 'di ba, Diyos nga siya, walang maitatago sa kanya. So tayo bilang isang Kristiyano, kagaya ng sabi niya sa mga disciple niya na if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. So kailangan mo talaga i-deny yung sarili mo. Kailangan mo kalimutan yung mga dating ginagawa mo na naging masaya ka. Although gusto ng Panginoon nag-i-enjoy tayo, gusto ng Lord masaya tayo. Pero sana yung ginagawa natin is mas napaparangalan ng Panginoon. Mas na-worship natin ng Lord sa lahat ng ginagawa natin. Lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon ay dapat may kaakibat na genuine na puso pagdating sa pagsunod sa Panginoon, di ba? Hindi biro ang pagpasan ng cross ng Panginoon. Kaya nga may mga words siya na ibinibigay sa atin upang palakasin yung loob nila sa atin. Palakasin ng Lord yung loob natin, di ba? Na mas magpakatibay pa tayo, mas magpakalalim tayo para sa Panginoon. Kasi wala pa sa kalahati yung nararanasan natin. Wala pa sa kahit katiting na naranasan natin conforme sa naranasan ng Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo. So hindi pa tayo maabot sa tipo na dumanak na yung dugo natin para sumunod tayo sa Panginoon, purihan natin ang Panginoon. So dito makikita natin na nagkakaroon tayo ng makikita na kasi natin yung difference as a Christian nung before pa tayo. So kung dati is kailangan mong ganito magtrabaho ng sobra, kailangan mong mag-sideline, kailangan mong kailangan mo naman mag-enjoy, kailangan mo mag-rest kasi sa dami-dami ng problema na marating. Hindi. Once na sumunod tayo sa Panginoon at pinasan natin ang cross ng Panginoon, asahan natin marami pa ang darating sa buhay din na problema, pagsubok. Pero tandaan po natin na hindi ang Panginoon ang nagbibigay nito, kundi tinetest lang ng Panginoon yung pananampalataya natin. Inaalaw lang to ng Lord para mas tumibay pa tayo sa pananampalataya sa Kanya. So, tayo, walang imposible. Walang imposible sa Panginoon. Yung po ang tatandaan natin. Amen po ba? Yun ang tatandaan natin. Walang imposible sa Panginoon at walang hindi kayang gawin ng Panginoon basta sumunod ka. Mag-step up ka. Sumunod ka sa Panginoon, makikita mo ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo.
Once sa sumunod ka sa Panginoon, dapat may pagbabagong nangyayari. Dapat may spiritual growth na nangyayari sa iyo bilang isang Kristiyano. Dapat mas lumalalim pa yung relasyon mo sa Panginoon. Mas nagkakaroon ka ng intimate relationship sa Panginoon. Nang sa gayon, hindi ka basta-basta madadala ng mundong ito. So, ang kailangan natin gawin bilang isang Kristiyano, mas mapalalim pa tayo sa Panginoon. Huwag natin intindihin yung sinasabi ng ibang tao, sasayang na yung oras mo dyan, nagpapahinga ka na lang kasi buwan ako lang tatrabaho. Tandaan pa natin, hindi nila basta-basta maintindihan nyo nang wala sila sa Panginoon. So tayo, na nakakilala na sa Panginoon, na nakakautawan na sa salita ng Panginoon, mas magpakatibay tayo. Kasi marami pang problema ang darating, marami pang pagsubok ang darating sa buhay natin. Nagagamitin ng dyablo para manghina tayo, para manghina yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya ang kinakailangan natin, magpakalalim tayo, kapatid. Amen? Magpakalalim tayo. Yung devotion natin, yung relationship natin sa Panginoon, yan yung mga step na kailangan natin gawin bilang isang Kristiyano. Nang sa gayon lalago tayo, mas mag-i-improve tayo as a Christian. Hindi tayo paatras, kundi usod tayo, pataas tayo, hindi tayo pababa. Tandaan natin, sasamahan tayo ng Panginoon sa kahit anong aspeto ng buhay natin. Maging matatag lang tayo, pasanin natin yung cross niya at sumunod sa Kanya. Dahil lahat ng bagay na nandito sa mundo is pansamantala lamang, kapatid. Amen? Pansamantala. Pero ang pinagkaloob ng buhay na walang hanggan sa iyo ng Panginoon is panghabang buhay ito. Hanggang sa umuwi na tayo sa Lord is makikita natin. Yung pala yun. Kaya pala gusto ng Lord, sumunod ako. Kaya pala gusto ng Panginoon na sundin ko lahat ng utos niya, na huwag ako sumuway. Yung pala lahat. Kasi lahat ng ginagawa natin dito sa mundo, good or bad, may consequence tayong mararanasan or matatanggap. So, saan ka pa ba? Doon ka pa ba sa paggawa ng hindi maganda, sa paggawa ng hindi naayon, sa kalugod-lugod ng harapan ng Panginoon, o doon tayo para sa ikapupuri ng Panginoon? Tandaan po natin, ang Panginoon is nagdidisiplina po yan. Amen? Nagdidisiplina yan. Kahit na tayo, alam naman natin na kahit tayo Christian is nakakagawa pa rin tayo. But, we need to repent sa lahat ng ginagawa natin. Dapat may pagbabagong nangyayari sa atin. So, dito po sa ating tema ngayon, maraming hakbang akong ginawa bilang isang Christian na hindi siya madali, hindi ko siya masasabing mahirap. Pagkos, nag-aas pa rin ako sa Panginoon na mas i-improve niya pa ako bilang tagasunod niya. Na mas magkaroon pa ng mas malalim na pananampalataya, na malalim na relasyon sa Kanya. Yun ang lagi kong ipinagpipray, na tulungan niya ako sa araw-araw ng buhay ko, sa mga struggle na naranasan ko, sa mga problema na naranasan ko. At alam ko, hindi ako binigo ng Panginoon kasi sinasamahan niya ako. Tandaan po natin, kung araw-araw may problema, tingnan natin na buwan-buwan is nakaka-survive tayo bilang isang Kristiyano. Kasi alam natin na may isang Diyos tayong kinakapitan, na may isang Diyos tayo na pinaglilingkuran, na Diyos na buhay at walang katulad sa ating mga buhay. Kaya salamat sa Panginoon sa buhay na ibinigay niya sa akin, sa kalakasan na ibinigay niya sa akin, hindi lang sa kalakasan pisikal, kundi kalakasan spiritual, na maging mas matatag pa bilang isang Kristiyano. Dahil alam ko ang Panginoon ay kasama ko, dahil alam ko ang Panginoon lagi nakaalalay sa akin sa lahat ng aking gagawin. Kaya tandaan natin mga kapatid na sa bawat akbang na gagawin natin, magpailalim tayo sa Panginoon. Si Lord pa rin ang i-consult natin. Si Lord pa rin ang sabihin, Lord, tama ba itong gagawin ko? Lord, i-guide mo ko sa gagawin kong ito. Alam ko, Lord, kalooban mo to. Kung hindi mo man kalooban to, Lord God, alisin mo sa akin to. Dapat ganun tayo, manalangin sa Panginoon. Magtiwala sa Panginoon na walang imposible sa Kanya. Kung ikaw nawawalan ka ng pag-asa, nawawalan ka ng nagkakaroon ka ng panghihina ng loob bilang isang Kristiyano, kausapin mo ang Panginoon. Magkaroon kayo ng malalim na pag-uusap, malalim na relasyon. Nang sa gayon is maunawaan natin
kung ano ba yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Kaya yon, may babasahin po ako sa John 10:27. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. So tayo, alam ng Lord kung sino yung nasa Kanya. At alam ng Lord kung sino yung mga tunay na mga sumusunod sa Kanya. So, alam ng Panginoon kung sino yung mga taong tagasunod niya na genuine ang pagsunod sa Kanya. So, dito alam ng Panginoon lahat. Biski bilang ng mga buhok natin. Diba po? Lahat ng mga iniisip natin, lahat ng sinasabi natin, alam niya ng Panginoon. Kaya, sinabi dito ng Lord, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Kung ikaw man sa tingin mo or ano mo na ikaw ay tunay na tupa ng Panginoon, sumunod ka. Yun ang kailangan natin gawin. Sumunod tayo sa Panginoon. Totoo, walang madali sa pagsunod, walang madali sa plano ng Panginoon. Pero ang masarap dito, yung plano na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay higit pa sa planong inaasahan natin. So tayo bilang isang Kristiyano, gumawa tayo ng mga hakbang sa buhay natin. Yung mapaparangalan yung Panginoon. Hindi lang yung sarili natin. I-consult natin ng Lord, sabihin natin ng Panginoon, yung mga problema natin, yung mga plano natin. Bilang isang Kristiyano, lagi natin tandaan na ang Panginoon ay hindi siya magbibigay ng ikakapahamak natin. Hindi siya mag-uutos sa atin, hindi siya magsasalita sa atin kung ikakapahamak natin. Dahil ang lahat ng plano ng Panginoon para sa atin, ang lahat ng ibinibigay sa atin ng Panginoon ay para talaga sa atin yun. Kasi ang Panginoon, parang magulang ang Panginoon. Hindi niya hayaang mapahamak ang kanyang mga anak. Hindi niya hayaan ang mga anak niya na malulong sa kahit anong mga bagay. Kaya maraming salamat sa Panginoon sa mga oras na to na tunay nga na siya ang Diyos na hindi nagkulang sa buhay ko at iginagayad niya ako sa bawat hakbang ng buhay ko na alam ko hindi niya ako iiwanan at sasamahan niya pa ako at tutulungan niya akong mas i-improve pa ang aking pagiging isang tagasunod. Yan, amen po. Salamat sa Lord sa maging sa mga nakapakinig. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Lord at nawa karoon ng na-encourage kayo sa mga ibinigay sa akin ng Panginoon at sinabi sa inyo na magpakatatag tayo. Pasanin natin yung cross niya at sumunod tayo sa Kanya. Dahil pagdating sa Panginoon, lahat ng kumangkat sa Kanya at nananampalataya sa Kanya, walang talo at hindi niya pababayaan. Amen. Sige po, let's closing prayer po. Panginoon, maraming salamat Lord sa tapos namin Lord God, sharing Lord God, salita mo na ibinahagi sa inyong mga anak. Nawa Lord, hindi lamang ito pumasok sa kanang tinga nila at lumabas sa kanilang tinga, kundi ito didiretso sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Panginoon, salamat sa iyong mga salita, sa iyong mga kabutihang ipinarana sa buhay ko, maging sa mga kapatid ang nakikinig ngayon Lord God. Patuloy mo Lord God na payapain ang kanilang mga puso at alam namin Panginoon na hindi maganda na Panginoon ang nangyayari sa paligid namin. Iba't ibang klaseng gawain ang nangyayari sa bansa namin, Lord God, sa ibang bansa, Panginoon. Tulungan mo kami, Father God. Bigyan mo kami ng pusong masipag na may panalangin, Lord God. Ang bansa, ang mundo, Lord God, maging ang bansang kinatitirikan namin, Lord God. Samahan niyo kami. At alam namin, Panginoon, na sa bawat prayer namin, Lord God, ay nakakarating sa inyo at itinutugon niyo ito, Lord God. Hindi man sa ngayon, kundi Panginoon, may tamang panahon kami. Perfect timing ka, Panginoon. Salamat, Lord, sa bawat isa, sa amang panig ng mundo, bansa, lugar, Lord God, sa Pilipinas. I-bless mo sila, Lord God, maging ang family nila, Lord God, ang mga nakapakinig, Panginoon. Salamat sa kanilang mga buhay. At salamat din, Panginoon, sa wisdom, Lord God, ay binigay mo. Salamat, Panginoon, i-bless mo ang bawat isa, Panginoon. Maging ako, Lord God, salamat sa paggamit mo sa akin na may share, Panginoon, kung ano po yung ipinasasabi niyo para sa kanila, Lord God. We thank you, Lord. Bless us, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless po.